Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Ang ating asignatura ay MAPE Arts 1. Tayo ay nasa quarter 2, week 5 hanggang week 6 ng ating aralin. At ang ating pag-aaralan ay tanawin sa paaralan at tahanan. Salamat po sa bumubuo ng Pivot 4A Learners Material na ginagamit nating gabay sa ating aralin. Salamat din po sa Canva for Education para sa mga illustrations na ating ginagamit. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makaguguhit ka ng isang bahay, tanawin sa paaralan o disenyo gamit ang tiyak o nais na kulay upang makalikha ng ninanais na iyong nadarama o damdamin. Maraming uri ang bahay at paaralan. Ang bawat bahay at paaralan ay may mga bahagi at iba't ibang disenyo. Tingnan ang mga larawan. Ang mga larawan sa pangkat 1 ay halimbawa ng mga bahay. Narito ang pangkat 1. Mayroon tayong bahay kubo, 2 palapag o 2-story house, at bungalow. So, bahay kubo, ito ay tsura niya, no? Masarap tumira dyan. Okay, bahay kubo. 2 palapag naman, merong baba at taas. Okay, 2-story. Meron pa nga, 3-story, no? Ibig sabihin hanggang 3 palapag. At ito naman ay bungalow. So, baba lang siya. Wala siyang itaas. Ito naman ang sa pangkat 2 ay mga halimbawa ng paaralan. Iba't ibang uri ng paaralan. Meron tayong 2-story. Ayan. Meron ding 3. No? Meron 3 ng palapag. Merong higit pa. At meron ding mga paaralan o classroom na bungalow lang. Wala siyang itaas. Narito ang mga bahagi ng paaralan. Una ay ang silid-aklatan. Yan. Silid-aklatan, klinika, silid-aralan. Okay. Next natin ay tanggapan ng punong guro at patio. Okay, so yung patio, ito yung kung saan pwede tayong maglaro, ano? Pero kailangan nating maging maingat. Okay, talakayin pa nating mabuti ang mga bahagi ng paaralan. Ang paaralan ay may iba't ibang bahagi. Ano ba ang iba't ibang bahagi ng paaralan? Ito ang silid-aralan. Anong ginagawa natin sa silid-aralan? Dito, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo. Yan ang silid-aralan. Ngunit, sabi ko nga po kanina, dahil sa panahon ng pandemya, sa bahay lang muna kayo mga bata para kayo ay manatiling ligtas sa COVID-19. Ito naman ang silid-aklatan. Dito makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito nagbabasa ang mga mag-aaral. Meron tayo dito sa silid-aklatan na tinatawag na borrower's card kung saan doon isusulat mo ang iyong pangalan kung kailan mo hiniram ang libro na gusto mong hiramin. Pero siguraduhin lang na isosoli ito para magagamit din ng ibang mga mag-aaral na tulad mo. Yan ang ating silid-aklatan. Next. Ano ito? Ito ang kantina. Dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Dapat sinusuportahan natin ang ating kantina. Dito tayo bibili ng masusustansyang pagkain. Ito naman ang palaruan. Ito ay bahagi ng paaralan kung saan pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Dito dapat takes turn kayo. Ibig sabihin ng takes turn, halimbawa may naglalaro pa dun sa siso at ikaw ay gusto mo rin maglaro, antayin mong sila ay matapos. Halimbawa, bakante naman yung duyan, di doon ka muna sa duyan. Kailangan matuto tayong
bigayan. Yan ang palaruan. Mag-iingat kayo sa paglalaro, ha? Next, ano kaya ito? Ito ang ating klinika. Dito, ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang pakiramdam. Halimbawa, nilalagnat ka. Yan, pwede ka dyan dalhin ng iyong guro o ng iyong kamag-aral para ikaw ay mabigyan ng gamot, no, na pwede sa iyo. At halimbawa, nadapa ka, nasugatan ka, yan, diyan ka bibigyan ng first aid sa klinika. Sunod natin ay ang palikuran. Dito tayo umiihi at dumudumi o pumupupo ang mga mag-aaral. Mayroong palikuran na panlalaki at pambabae. O bawal kayo magsabay sa CR, ha, o sa palikuran. Isa-isa lang. Matutong maghintay sa labas kung may gumagamit pa. Piliin sa hanay B ang bahagi ng paaralan na inilalarawan sa hanay A. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno dahil bawal sulatan ng module, sa kwaderno tayo magsasagot o kaya ay sa answer sheet kung mayroon kayo. Unang bilang, dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Anong tamang sagot? A. Klinika, B. Palikuran, C. Silid-aralan, D. Kantina, E. Palaruan. Dito tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. Kung ang sagot mo ay titik C, well done, tama ang iyong sagot. Next number 2. Dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. A. Klinika, B. Palikuran, C. Silid-aralan, D. Kantina, E. Palaruan. O saan tayo naglalaro? Kung ang iyong sagot ay titik E o letrang E, tama! Good job para sa'yo! Next number 3. Naiblagay ko na yung sagot. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. O saan yan? Kung ang sagot mo ay titik B, mayroon kang 3 stars. Ayan, ayaw makita ang ating 3 stars. Ayan, 3 stars para sa'yo. Ayaw nyo magpakita. Basta meron kang 3 stars kung B ang iyong sagot. Next number 4. Dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. O pag masama pakiramdam mo, saan ka dadalhin? A. Klinika, B. Palikuran, C. Silid-aralan, D. Kantina, E. Palaruan. O saan ka dadalhin? Kung ang sagot mo ay letrang A, tama ang iyong sagot. Next number 5. Aha, nailabas ko na naman ang sagot. Dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. A. Klinika, B. Palikuran, C. Silid-aralan, D. Kantina, E. Palaruan. So, saan tayo kumakain? Sa titik D. Kung D ang iyong sagot, tama, magaling. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, sa tulong ni ate, kuya, o kung sino ang kasama, iguhit mo ang labas ng inyong bahay. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so lalabas kayo ng bahay, huwag lalayo, at iguhit kung ano ang itsura ng inyong bahay. Tapos kulayan nyo rin, ha? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, kung kanina ay labas ng inyong bahay, ngayon naman ay labas ng inyong paaralan. O naaalala nyo pa ba yung labas ng ating paaralan? Okay, guhit at kulayan. Okay? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, pumili ka ng isang larawan ng bahay na iyong iguguhit. Maaari kang kumuha sa aklat, internet, TV, magazine, o inyong orihinal na disenyo. Maaari mo itong kulayan ayon sa iyong nadarama. Gawing gabay ang mga rubric sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Yung sa gawain 1, labas ng bahay. Gawain 2, labas ng paaralan. Ngayon naman ay bahay ang inyong iguguhit. Gandahan ng guhit at kulayan na rin, ha? Okay, narito yung rubric kanina para sa 3 gawain. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang column na naaayon sa antas na naubot mo sa bawat gawain. So, ito sa unang hanay, ang mga pamantayan, lagyan ng check kung ito ay mahusay, maayos, o kailangan mo pa ng pag-unlad. So, unang pamantayan,
na iguhit ng maayos at malinis ang likhang sining. So kung nagawa mo ng mahusay, ito ang iyong tsetsikan. Kung nagawa mo ng maayos, ito ang tsetsikan. Kung sa tingin mo ay kailangan pa ng pagunlad, ito naman ang iyong tsekan. Malinaw at angkop ang kulay na ginamit sa likhang sining. Ay mga bata, ang maggagawa pala nito ay ang inyong kasama sa bahay ha. Okay, so hingi kayo ng tulong sa kanila. Lalagyan niya ng mahusay o maayos o kailangan pa ng pagunlad. At ikatlong pamantayan, nasiyahan ba ako sa aking likhang sining? Okay, nasiyahan ka ba? Lagyan ng check kung ang mahusay kung ikaw ay nasiyahan. O kung maayos o kailangan pa ng pagunlad. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, pumili ka ng isang larawan ng paaralan na iyong iguguhit. Maaari kang kumuha sa aklat, internet, TV o magazine o ang paaralang pinapasukan noong isang taon. Maaari mo itong ang paaralang pinasukan mo na noon. Maaari mo rin itong kulayan ayon sa iyong nadarama. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gumuhit ng sariling disenyo ng tanawin sa paaralan. Maaaring sa bahagi ng kantin, playground, clinic, principal's office. Maaari mo itong kulayan ayon sa iyong nais na maipadama sa titingin. Gawing gabay ang rubric sa ibaba ulit. Gawin ito sa iyong sagutang papel. O ano yung disenyo o ng tanawin sa paaralan na kaya mong iguhit. Yan. Okay. Tapos kulayan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, iguhit ang bahagi ng iyong paaralan na malimit mong puntahan noong nakaraan. Maaari mo itong kulayan. Gawing gabay ang rubric sa ibaba ulit. Okay, so ano naman yung paborito mong puntahan nung ikaw ay nasa paaralan pa? Alright? Okay, ito uli yung rubrics, parehas lang nung kanina. Okay, so ang gagawa nito ay kung sino kasama nyo sa bahay. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang 7, iguhit mo ang larawan sa ibaba at maaaring lagyan ng kulay ayon sa iyong ninanais. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so ngayon meron kayong kopyahan. Yan, ito ay ang 2-story na paaralan. Ganda, no? Nakakamiss pumasok sa paaralan. Okay, so iguhit nyo yan, tapos kulayan kung ano yung gusto nyo, ha? Pero dito sa pagkukulay ng ating watawat, kailangan masunod ang tamang kulay. So sa taas ay asul, sa baba ay pula, ang mga stars at araw ay kulay dilaw at ang tatsulok na ito ay kulay puti. Okay, sa iba naman, maaaring kayo na masunod kung anong kulay ang gusto nyo. Maaaring yung dagdagan pa ng halaman, mga bulaklak. Yan. Okay, next. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 8, iguhit mo ang iyong pinapangarap na bahay. Maaari mo itong kulayan ayon sa iyong nadarama. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Yan, so kung kanina paaralan yung ating iginuhit, ngayon naman ay bahay. Ito ay halimbawa lamang. Maaari kayong gumawa ng sarili nyong pagguhit. Okay, so ano bang itsura ng bahay na gusto nyo? Na pinapangarap nyo? Okay, katulad nyo, si teacher meron din pinapangarap na magandang bahay. So, lagi natin tatandaan ha, ang ganda ng bahay, hindi lamang sa kagandahan nito, kailangan yung mga nakatira maganda rin. Ibig sabihin, may mabubuting pag-uugali. Okay? Ayan. Ayan. Okay, kung hindi nyo pa natapos ang paggawa, maaari nyo i-post at balikat-balikan ng ating video, no? Kasi marami yung inyong iguguhit. Parang 8, no? Idodrawing nyo. Ayan, binabati ko kayong lahat dahil natapos nyo na ang ika-5 at ika-6 na linggo sa ika-2 markahan ng ating aralin. Great job! So, kung hindi pa tapos, sabi ko nga, pwede nyo po yung balikan ulit. Okay, maaari nyo rin makasama si Teacher Eileen sa IBC 13 tuwing Monday, 8 o'clock to 9 o'clock ng umaga para sa Mathematics 1. Okay, mapapanood nyo rin, makakasama nyo rin si Tutor Eileen sa Itulay Online Tutorial tuwing Friday sa DepEd EdTech Unit Facebook page. Ayan, 1 o'clock to 1:40 ng hapon kasama natin dyan si Tutor Sherry para sa Mathematics 1. At huwag kalilimutang i-share ito sa iyong mga kamag-aral. Lahat ng lessons, lahat ng subject natin sa Filipino 1 ay naandito. Mayroon din tayo mga videos ng pagbabasa at pag-e-edit, okay?
So yun lang, muli ako si Teacher Eileen na palagi nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone!